I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Bagamat humina na ang dating bagyong Tiyadeng, makararanas pa rin daw ng ulan. Ayan po, mabuting balita yan ang ilang mga lugar. Alamin po natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Jessica. Mga kapuso, matapos pong mag-landfall dyan sa may Malita, Davao Occidental kaninang umaga, naging low pressure area na lang yung dating bagyong Tiyadeng, pero nagpapaulan pa rin ito dyan sa malaking bahagi ng Mindanao. Namata ng pag-asa ang nasabing LPA sa layong 145 kilometers dyan sa may silangan, timog silangan ng Zamboanga City. At sa wind map ng Metro Weather, makita yung parang umiikot na hangin na yan, patungo na ito ng West Philippine Sea at mababa na ang tsansang lumakas at maging bagyong muli ito. Kaya kung makalabas man yan, baka dyan maging bagyo ulit mga kapuso. Pero ramdam ta rin hanggang bukas ang ulang dala ng LPA, lalo na dyan sa Mindanao. Sa rainfall observation ng pag-asa kaninang alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, makikitang pinakamaraming ulang tinanggap ang siyudad ng Surigao, 29 millimeters, kasunod ng Davao, Cotabato, at ilang bahagi o may hinang ulan dyan sa may Malaybalay at Hinatuan. Sa datos ng Metro Weather, maulan pa rin bukas ng umaga dyan sa may Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at sa Davao Region. Habang sa hapon, maulan pa rin sa malaking bahagi ng Mindanao. Pero mga kapuso, hindi na po mga malalakas sa pagulan ang inaasahan. Sa Visayas, maulan bukas ng umaga dyan sa may Aklan, Capiz, dyan sa may Negros Provinces at Leyte Provinces habang maayos na ang panahon pagdating sa hapon. At sa Luzon, pinakamaulan dyan sa may Southern Palawan at yan yung epekto ng low pressure area. At sa hapon, may mahihinang ulan ka dyan sa may Aurora, sa Quezon, dyan sa may Mindoro Oriental at Camarines Provinces. Pero dito sa may Northern at Central Luzon, mababa lang yung tsansa ng ulan. At sa Metro Manila naman, magiging maulap at mababa rin ang posibilidad ng pagulan. Nasa 36 degrees Celsius mga kapuso yung posibleng init factor sa tanghali. Mataas pa rin ang alon dyan sa mga baybayin ng Eastern Visayas, dyan sa rehiyon ng Caraga at Davao, kaya delikado pa rin po sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Jessica? Mang Tani, sa Mindoro Oriental, may ulan. Pero ang higit na nangangailangan po yata ng ulan ngayon, yung Mindoro Occidental. In fact, sila ang isa sa mga naunang nag-declare ng state of calamity dahil sa tagtuyot. Yes, Jessica. Kasi pag ganitong panahon ng amihan, ang Mindoro Occidental, shielded yan. Nung yung makikita mo yung bundok na yan, yan lamang ang nakakaranas ng ulan yung Mindoro Oriental. Kaya talagang hindi nabibigyan ng ulan itong kaliwa o yung western side, pwera na lamang kung naging malakas yung ating hanging amihan. So ang nangyari, Jessica, mahina yung amihan natin, kaya hindi talaga nakaranas ng ulan itong Mindoro Oriental at sa mga susunod na buwan, Jessica, o Occidental, I'm sorry. Itong Mindoro Occidental, hanggat hindi nagkakaroon ng hanging habagat, hindi magkakaulan niya. Dahil kung easterly man yung iihip, Jessica, muli, yung ulan, parang Cagayan Valley lamang yan, ang ulan nandito lang sa may silangang bahagi at hindi umaabot doon sa kabila ng bundok na yan ng Mindoro, Jessica. Okay, so mukhang matagal-tagal pa nating titiisin itong tagtuyot, Mang Tani? Yes, Jessica, dahil ang isang natin, lalo na yung mga pagulang dala nitong bagyong Tiyadeng, hindi naman ito pang matagalan. Makikita natin, bukas medyo nabawasan na yung ulan, lalo sa Visayas. So, titingnan pa natin, maaaring wala ng kasunod na bagyo ito, meron man, pero mukhang hindi aabot dito sa atin. Kaya, yung susunod na buwan, Abril at Mayo, ay inaasahan natin na mas mahinang ulan. Lalo na dito sa may Cordillera, dyan sa may Ilocos Region at Central Luzon, buti nga sa Mindanao at bahagi nagkaroon ng ulan. At pagdating man ng Mayo, ang isang natin, Jessica, itong El Nino. Posible na mas maaga yung simula ng tag-araw na hindi pa po nagsisimula. May pa lang tayo, March 18. At posibleng mag-extend pa yan na instead of second half of May, posibleng Hunyo pa magsimula yung tag-ulan natin, dulot ng hanging habagat, Jessica. Weak El Nino pa rin ho ba ito, Mang Tani? Oh yes, ang natin kasi ng weak El Nino, base doon sa definition, which is yung init ng temperatura ng dagat dyan sa may Central at Eastern Pacific Ocean. Pero yun nga, baka ma-mislead yung mga tao o misleading weak Kasi yung weak El Nino, kung hindi natin paghahandaan o kung hindi natin pinansin, yung impact niyan yung magiging matindi. At yun na nga nararanasan natin, Jessica, no? Diyan sa
Northern Luzon, dito sa binanggit mong Mindoro, maging sa Visayas, lalo na sa Mindanao, buti nga nagkaulan, weak El Nino yung pinag-uusapan, pero dahil ilang buwan nang walang ulan, matindi na yung nagiging epekto nitong weak El Nino na ito. Kailan ho i-declare ng Pag-asa yung opisyal na simula na ng tag-init? Itong sa wind map natin, makikita natin sa Friday, Jessica, posibleng meron pang pag-ihip. Yan, yung anong araw to? Wednesday. So sa Biyernes, meron pang konti. Ito na baka posibleng huling hirit ng hanging amihan at yan dito na lang sa may extreme Northern Luzon. So maaaring pagkatapos ito ay ideklara ng Pag-asa. Paalala po, nung nakaraang taon, Jessica, April nagsimula yung ating dry season. 2017, April din. So ngayon ay March 18 pa lamang. At kung ito idedeklara na kagad ng kalatian ng March, masasabi nating maaga ang simula ng dry season natin ngayong taong ito. So mga sa tansya nyo, Mang Tani, next week pa, last week of March, no? Which is right on target compared to 2018 and 2017. Yes, Jessica. At kapag yan nangyari, hindi naman ibig sabihin nun na madidelay naman yung simula ng tagulan. Pero isang likely scenario, baka mahaba nga. At kung yun, ibig sabihin nun, mas mahaba yung ating tag-araw, lalo na dito sa Metro Manila, mas matagal na magkakaroon ng tubig yung source of water supply natin dito sa Metro Manila. Ayun lang. Maraming salamat, Mang Tani. Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.